Good day. I am Wendell Bravo Balbucina Jr. and ito ang aking demo teaching sa asignaturang Phil 104. Ang ginamit kong lesson plan ay ito ang 4A. 4A. At saka ang ginamit kong strategy naman ay ang active learning, cooperative learning, form summative assessment, at saka classroom technology. Yung apat na yun ang ginamit ko na strategies. Ngayon, simulan na natin ang ating video. Good morning class. Ngayon, ako ang magiging guro nyo sa asignaturang Pilipino at sa hindi nakakakilala sa akin. Ako si Ginoong Wendell Bravo Balbucina Jr., ang guro nyo sa asignaturang Pilipino. So ngayon, ang paksa na ating tatalakayin ay ang paksang ponema. Ngayon, malalaman natin kung ano ang ponema, kung paano ito gamitin, at saan nagmula ang ponema. Bago natin simulan, dumakon na tayo sa mga layunin. Layunin. Binibining Butchong, maray mo bang basahin? Okay? Okay. Eh, maraming salamat. O ngayon, alam na natin kung anong layunin natin o goal natin sa araw na ito at tsaka na kung anong nais natin malaman sa ponema. Ngayon, dumako muna tayo sa... Mayroon akong isang katanungan. Ano nga ba ang ponema? Maaari ba kayong sumagot o yung malaman ko lang kung mayroon ba kayong kaalaman tungkol sa ponema kung ano ito? Ginong Lodon. Okay? Okay, maraming salamat Ginong Lodon nyo. Yung sagot ay ang tama. Ang ponema ay isang pinakamaliit na unit ng tunog na makabuluhan. Kahit gaano pa ito kaliit, ito ay napaka-importante dahil ito ay nagbibigay ng kahulugan at binabago ang kahulugan ng mga salitang nilalagyan ng ponema. Ngayon, lumako muna tayo kung saan nga ba nanggaling ang ponema. Okay, Ginoong Molina, maaari mo bang basahin ang slide? Okay, maraming salamat Ginoong Molina. Ang ponema, ngayon alam na natin kung saan nanggaling ang ponema. Ang ponema ay nagmula sa Espanyol. Dahil quick trivia lamang, dahil ang Espanyol o ang mga Spaniards ay sinakop tayo ng 333 years noon. Kaya ito ay naging naipasa sa atin dahil sa tagal na sa tagal na pananakop na nangyari sa bansang Pilipinas. Ngayon, kagaya nga na sabi, ito ay nagbibigay ng pagkaiba ng kahulugan kagaya ng bahay sa bahay at saka sa baha. Dahil ito ay dinagyan ng kunaymang Y, kaya nabigyan ng ibang kahulugan ang salitang ito. Ngayon, dumako muna tayo sa ponema. Kung ano pa rin ang ponema. Binibining Vicente, marunong pa basahin. Alam na natin ngayon kung ano talaga ang ponema. Ang ponema ay ang pinakamaliit na unit ng tunog. Tsaka, ito rin ay ang bawat titik dito ay may kanya-kanyang tunog. Hindi lahat ng titik ay magkapareho. Kagaya ng ponema o titik na Y at saka ponemang titik na W at saka iba pa. Ngayon, dumako naman tayo sa dalawang uri ng ponema. May dalawang uri ng ponema. Ito ang ponemang segmental at ang ponemang suprasegmental. Ngayon, take note nga pala, reminder class, kailangan yung i-take note ito dahil mayroon tayong gawain o quiz mamaya after ng ating talakayan. Dumako na tayo sa ponemang segmental. Ang ponemang segmental, ito ay binubuo ng ponemang katinig at patinig. At ang tunay na tunog at ang bawat tunog na kinakatawan ng isang titik sa ating alpabeto. So ang ponemang segmental na dito ay ang binubuo ito ng katinig at patinig. Kung hindi nyo alam, ang katinig ay ang consonant sa Ingles, yung B, C, D, F, at so on and so forth. Ang patinig naman ang vowels, ang yung A, E, I, U. Sunod ay dumako na tayo sa meaning ng o kung ilan ba ang ponema at ang ponemang patinig at katinig. So, sa wikang Pilipino, mayroong 21 ang ponemang segmental. Lima rito ay patinig, 16 naman ay katinig at dagdag dito ang glottal stop. So, ngayon alam na natin kung ilan talaga ang ponema segmental. Ito ay mayroong 11 dahil 5 sa katinig yung A, I, U, at ngunit ito ay 15 lang din sa katinig at ngunit dinagdagan lang ng glottal stop. Maya-maya malalaman natin kung ano ang glottal stop. So tara. Ang glottal stop
Ang gluteal stop ay ang paghinto o sudden stop. Kaya sa pangalan pa lang niya, nag-gluteal stop, ay malalaman mo na kung ano ito. Ito ang ito ang mga halimbawa. Ito unahin ko muna ay yung oh, 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 yung paghinto sa gitna. Ito, oh, oh, bago natin simulan ang susunod na tunog. May halimbawa din ako dito na mga letra. Ang una ay ang water. Pag ginawa natin o nilagyan natin ito ng gluteal stop, ito maging wo-o, maging wo-o ang pag-pronounce ito. Dahil tinatanggal natin ang ponemang T o titik na T at pinalitan ng gluteal stop. Kaya naging wo. So, sunod na halimbawa, ang Ginoong Molina, maaari mo bang basahin ang sunod na halimbawa? Okay, maraming salamat. So, ang sunod na halimbawa ay ang better o better, at saka better. Kung napapansin nyo, ito ay may kahalitulad sa isang accent na sa isang bansa o sa isang bansa. Gaya ng bansang British, ang kagaya ng battle nila ito ay parang ay tulad mas ginagamit ang gluteal stop sa bansang UK, British at sa mga iba pang sa mga English country. Ngayon dumako naman tayo sa labing lima ang original na kasama sa palabaybayin, ngunit isinama ang impit sa tunog na gluteal stop sapagkat itinuturing na isang ponemang katinig dahil nagpapabago ito napagbabago nito ang kahulugan ng isang salita. Ang dating bigkas nito ay malumi o maragsa. Kagaya ng nasabi ko kanina, ang original na katinig ay 15 lamang. Nakasabi na nito 15 lamang. Ngunit idinagdag ang gluteal stop. Dahil ito ay considered as katinig. Dahil binabago nito ang kahulugan ng isang salita at ito ay malumi o maragsa. Sinong pagsasabi kung ano ang malumi o maragsa, class? Okay? Ginoong Danton. Tama ang iyong sagot. Maraming salamat, Ginoong Danton. Ang malumi o maragsa, ito ay yung pagbigkas ng mabilis o yung tuloy-tuloy, walang stop, walang stop at saka diretso. Halimbawa ng bukas at bukas. Ngunit, para mas malaman natin ito, atin itong tatalakayin ngayon. Dumako lang tayo sa sunod na slide. Ang ponemang katinig ay binubuo ito ng mga letrang P, B, M, W, D, T, L, S, N, R, Y, K, G, N, G, H, at gluteal stop. So ito yung 15 at saka plus na gluteal stop. So naging 16. Halimbawa, kagaya nga na nasabi ito, dahil dinagdag ang gluteal stop dahil ito ay considered as katinig dahil ito ay nag-iiba ng kahulugan. Kagaya ng unang halimbawa, tubo o maragsa. Tubo ay sa English ay pipe. Ang tubo naman ay profit o income sa English. Ngayon, alam natin na pareho naman ang kanilang spelling, pareho naman ang kanilang mga letra. Ngunit dahil sa pagbigkas o dahil sa pagsilabol nito o palatunugan, pagpapantig nito ay naging iba yung mga kahulugan. Kagaya ng tubo o pipe sa English at saka tubo o profit income sa English. Kahit na nga na ito ay magkapareho, ito ay magkaiba ng kahulugan. Kaya napaka-importante na malaman kung paano talaga o paano bigkasin ng tama upang maiwasan ng kalituhan sa ating kausap o sa ating tinutukoy na bagay. Ngayon, dumako naman tayo sa ang ponemang patinig naman ay ang lima lamang ito. Ito ay ang sinong gustong masabi kung ano ang ponemang patinig. Kaya lang sabi ko ito ay vowels. Binibining engay. Okay. Tignan natin kung tama. Maraming salamat sa iyong sagot. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang sabi mo ang ponemang patinig ay ang A, E, I, O, O. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang sagot mo ay tama. Maraming salamat din. May mga magsasalitang nagkakapalit ang ponemang U at O, gayon din ang E at E. Ngunit hindi nagbabago ang mga kahulugan sa salitang ito. Ito ang tinatawag na malayang pagbigkas o malayang pagpapalitan.
Halimbawa nito ay ang babae sa babae, sa lalaki ay sa kalapati sa kalapati, sa lalaki sa lalaki, sa noon at sa noon. Kahit na pinagpalit yung mga ponemang u at saka e at i, ay ganun pa rin ang kahulugan nila. Ito ang tinatawag natin ang malayang pagbigkas. Kahit na ano pang baguhin mo dyan sa panemang yan, ay ganun pa rin yung kahulugan. Kasarian, yung bagay o yung hayop, at saka yung time o yung panahon. Ngayon, ngunit, paalala lang, ngunit hindi sa lahat ng oras ay maaari itong baguhin o mayroong malayang pagpapalitan. Malalaman natin yan sa susunod na slide. May mga salitang itinuturing na hiwalay na ponemang u, o, i at e dahil nagbibigay ito ng magkaibang kahulugan, hindi maaaring pagpalitin. So, kagaya na nasabi ko, hindi sa lahat ng oras ay mayroong malayang pagpapalitan. Ito ang tinatawag na pares minimal. Pares minimal. Halimbawa nito ay ang uso o modern or trend. Modern or trend. At saka sa oso o beard, isang klase ng hayop. Ang mesa naman at misa ay magkaiba rin. Kahit na isang titik o isang ponemang patinig lang ang pinalit sa kanila o binago, ay ito ay magkaiba ng kahulugan. Sinong gustong magbigay kung ano ang kaiba ng mesa sa misa? Binibining Madrid. Maraming salamat. So ayun na nga, ang mesa ay table sa English, sabi mo, at ang misa naman ay mass o simba. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang iyong sagot ay tama. Tumpak ka binibining Madrid. Ang mesa ay table sa English. O ito, kagaya na ginagamit natin ngayon, ito ang mesa. Ang misa naman ay simba o mass sa English. Kahit na isang titik lamang o isang patinig lamang ang pinalit sa kanya, ito pa rin ang kanyang kahulugan. Ito ay nag-iiba ang kanyang kahulugan depende sa ponemang patinig na ginamit. Hindi kaya tandaan, pwedeng maging ponemang malayang pagpapalitan, ngunit hindi sa lahat ng oras ay pwede itong gamitin. Ito, mayroon din tayong pares minimal na kung pinalitan yung titik o ang ponemang ito ay magiging iba ang kanyang kahulugan, kagaya ng mga nalibawang nabanggit na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental, ito ay ang pag-aaral ng diin, stress, tono o tune sa Ingles, haba, lengthening, at hinto, juncture. Ginagamit sa pagbigkas ng mga salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalastasan. Hindi ito kinakatawan ng mga titik o letra. Kaya nasabi ko, ang suprasegmental, ito ay ang diin, stress, tono, tune o haba o lengthening, at hinto o juncture. Dito natin nalaman kung paano gamitin itong mga apat na ito. At saka, quick reminder lamang, take note din ito dahil ito ay lalabas sa quiz natin mamaya. Itong apat na ito. Take note at saka remember nyo kung ano ito. Ngayon, dumako naman tayo sa apat na uri ng ponema suprasegmental. Kaya nasabi ko, ito yung haba, length, tono, pitch, antala o hinto, juncture, diin, o stress and English. Itong apat na ito ay napaka-importante sa pang-araw-araw. Hindi lang sa pang-araw-araw, kundi sa ating pagkikipagtalastasan at saka kinakailangan din ito sa loob ng paaralan para malaman ng ating kausap kung ano ang gusto natin sabihin at hindi magkalituhan at walang mangyayaring conflict. Ngayon, dumako muna tayo sa una, haba. Ito ay tumutukoy sa haba ng pagbigkas sa patinig a, e, i, o, u ng isang pantig. Maaring gumamit ng simbolong tuldok para sa pagkilala sa haba nito. Mayroon akong dalawang halimbawa upang mas maintindihan natin ang haba o lengthening ng ponemang suprasegmental. Ang halimbawa una ay ang bukas. Ito ay bukas o sa susunod na araw o the next day, at saka bukas, ito naman ay binasa ng maragsa. Ito ay pinantig. Bukas means tomorrow. At ito naman ay maragsa o malumi. Ito ay bukas means hindi sarado or abre kung sa Bisaya pa. Yan na yung pinagkaiba ng paglagay ng haba sa isang salita o sa isang salita na upang mas maintindihan o matukoy natin kung ano ang pinagkaiba ng bukas sa bukas. Ngayon ay lumako naman tayo sa tono.
Okay? Okay. Okay, maaari mo bang basahin Ginoong Lugdonyo? Okay. Ito, ang tono. Basahin mo ang tono. Okay? Okay. Okay. Maraming salamat sa iyong pagbabasa. So, ang tono of pitch, ito ay ang tumutukoy sa pagpapababa sa mga lakas ng pagbigkas ng pantig. So, mayroon akong halimbawa dito na inihanda. Ang halimbawa na ito ay ang maaaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Halimbawa nito ay kahapon. Ito ay 2, kung ano ang 2 ay katamtaman, 1 ay mababa, 3 ay mataas. Ito ay pagbigkas na pag-aalinlangan. Kahapon, 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 kahapon. So, katamtaman, ha, kahapon, mataas. Pag-aalinlangan, para itong ginagawa mo ng pagtatanong o question mark yung pagkabigkas mo. At sa pangalawang halimbawa naman ay kahapon, ito ay pagpapatibay o statement. Hindi parang hindi ka nagtatanong, kundi ito ay sinasabi mo talaga. Ito ang pagkaiba ng dalawang ito. Kahapon at saka kahapon. Ito ay ang unang halimbawa ay pag-aalinlangan o para siyang nagtatanong. Sa pangalawa naman ay sure siya kung ano yung kanyang sasabihin. Dahil ito ay statement, hindi pagtatanong. Ganun rin sa talaga at talaga. Ang una ay pag-aalinlangan, kagaya ng katamtaman, mababa at saka mataas. Pag-aalinlangan, parang question mark din. Kaya yun ang una. So ngayon, alam na natin kung paano ito gamitin yung tono o pitch o pagbigkas ng mababa, katamtaman, at saka mataas. Na ito ay masyado mas ginagamit kung tayo ay nagtatanong o nagbibigay ng statement para malaman ng ating kausap o ng ating kausap kung ano yung gusto natin sabihin. Kung tayo ba ay nagtatanong o nagbabahagi ng ating saloobin o statement. Okay, ngayon dumako naman tayo sa antala o hinto o juncture sa Ingles. Maaari mo bang basahin yung binibini komanda? Okay, ito. Maraming salamat. Ngayon, alam na natin kung ano ang talo nito. Ito ay kagaya ng banggit ni Binibini Kumanda na ito ay ang paghinto o paghinto sa isang pangungusap. Mayroon akong dalawang halimbawa na inilagay dito ay nihanda upang mas malaman natin at maintindihan kung ano talaga ang tala o hinto. Unang halimbawa, hindi siya si Senyor Aguila. Nagsasaad na si Senyor Aguila ang pinag-uusapan. Dito, sa paghinto na to na hindi, hinto, pagkatapos nito, siya si Senyor Aguila. Ito ay nagsasaad na si Senyor Aguila talaga ang kanyang pinag-uusapan. Na tinutukoy niya kung sino si Senyor Aguila. Sa sunod naman halimbawa ay hindi siya si Senyor Aguila. Ito ay nagsasaad na hindi si Senyor Aguila ang kanilang pinag-uusapan. Ito ay malagsa, umabilis o tuloy-tuloy, walang hinto. Na ito ay tumutukoy na hindi si Senyor Aguila ang kanilang pinag-uusapan. Dahil nga sa juncture ng hinto, maaaring maging iba ang kahulugan ng pangungusap na ito. Kaya na nauna sa pangalawa na hindi siya si Senyor Aguila at saka sa maragsa na hindi siya si Senyor Aguila. Ngayon, alam na natin kung ano yung antala o hinto, kung paano ito gamitin, kung bakit kinakailangan itong gamitin upang mas malaman ng mga kausap natin o ating mga kausap kung ano yung gusto nating sabihin, kung diretso-diretso lang, kung walang juncture na ginagamit ay para tayong nagra-rap. Walang hinto, napakabilis ang ating pakikipag-usap sa kanila at baka hindi nila maintindihan at saka ma-misinterpret nila yung gusto mong sabihin at ito yung hahantong sa conflict o kaguluhan. Kaya para maiwasan, gamitin ang hinto, antala o hinto. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuli, diin o stress. Ang lakas o bigat sa pagbigkas ng isang salita o pantig ay makatutulong sa pag-unawa sa kahalagahan ng mga salita. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ng malaking titik. So ngayon, ang diin o stress, ito ay malakas o bigat sa pagbigkas ng salita. Ito yung parang bigat o yung diin mo sa isang salita. Mayroon akong halimbawa dito na inahanda upang mas maintindihan ninyo kung ano yung diin o stress. Ang unang halimbawa, hapon sa hapon. Ngayon, may dalawang halimbawa. Hapon sa hapon. Ito yung ang diin dito yung sa pangalawa yung hapon. Sa unang salita o unang pantig yung diin nito o hapon. Ngayon class, gusto kong malaman kung sinong ang nakakaalam kung ano ang pinagkaiba ng hapon sa hapon. Binonglog doon, no?
Hmm, okay. Maraming salamat din ako. Ang iyong sagot ay tama. Ang hapon ay ito ay nagbabanggit sa pag nagbabanggit sa afternoon, o ibig sabihin afternoon o sa oras ng araw na iyon. Hapon na ngayon o afternoon na. Sa hapon naman, ito ay isang tawag dito, isang nationality ng isang tao. Ito ay Hapon o Japanese English. Ngayon, alam na natin kung paano ginagamit ang diin at saka diin o stress English. Na kinakailangan din ito na gamitin upang malaman natin kung ano yung tinutukoy natin kung siya ba ay kung ang oras ba ngayon o ang oras na ngayon ay hapon na ba o hapon ba siya para malaman niya kung ano yung malaman ng isang tao kung ano yung gusto natin sabihin kung hapon ba o hapon. Lahat ng ito, overall, ang lahat ng ponemang suprasegmental, yung tono, haba, diin, at saka antala ay napaka-importante sa ating ginagamit sa paaralan at hindi lang sa paaralan kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya dapat natin itong pahalagahan at gamitin ng maayos upang mas maintindihan tayo. Ngayon, kagaya ng sa kanina, sabi ko may hinda akong quiz para sa atin. Ngayon, sasagutan nyo ito sa 1/4 sheet of paper. So, yung mga sinabi ko na dapat yung tandaan, sana ay natandaan nyo upang makasagot kayo at may tama yung mga sagot. Ngunit bago natin umpisahan, yung pangalawa at pangatlong tanong lang, yung summative natin dito. Summative dito. Ngunit ang tanong ko ay tatanungin ko muna kung bakit mahalaga ang phonema. Gusto kong malaman kung mayroon ba talaga kayong natutuhan sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito. Ginoong Molina, kung bakit mahalaga ang phonema. Okay? Okay. Maraming salamat. Tama ang iyong sagot. Napaka-importante nga ng phonema. Dahil sa ating pang-araw-araw na buhay, nalaman natin ang pinagkaiba nito, kung paano ito gamitin, dahil para iwasan pagkalilito ng bawat isa. Maraming salamat. Ngayon, sagutin nyo na ang mga tanong na ito. At diyan nagtatapos ang ating talakayan class.